mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bahin, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon." Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating mahal na Panginoon ay hindi napapahuli. Maalam po ninyo, merong mga sa Facebook, maraming tao na naghahanap ng followers, tagasunod. Yung tagabasa ng mga sinusulat nila, mga inistorya nila, yan, marami. Pero ang Panginoon, lalo na ngayon at noon, wala namang Facebook. Ngayon, kahit na may Facebook, ang Panginoon pa rin ay talagang gusto na magkaroon ng followers. Pero siya, nakikiusap, hindi po namimilit. Hindi po nagbabanta kung hindi kayo susunod sa akin. Kayong bahala. Hindi po magagalit ang Panginoon kung hindi tayo susunod sa Kanya. Siya ay nakikiusap. Kaya, pakinggan natin ang Kanyang pakiusap. Maganda sabi niya, kung ibig ninyong sumunod sa akin, una, kalimutan na ninyo ang inyong sarili. Huwag na kayong mag-isip ng tungkol sa sarili, tungkol na sa akin. Yung sarili niyo, huwag na kalimutan niyo. Pangalawa,
pasanin ninyo ang inyong krus. Pangatlo, sumunod kayo sa akin. Wala kayong susundan, kundi ako. Yan. Pagka sumunod kayo sa akin, ako na lang. Hindi na kayo pabago-bago ng sinusundan. Kaya yan marami nakagusto sa ating Panginoon at maraming sumusunod sa Kanya. Maraming followers ang ating Panginoon. Pinakasikat ang Panginoon at pinakamaraming likers, pinakamaraming followers, maraming naglalab-lab-lab sa Kanya. Isa na rito, kayo, siyempre, lahat po kayo sumusunod sa Panginoon. Mga followers kayo ng Panginoon. Pero ngayon, ginugunita po natin ang special na tao na sumunod sa ating Panginoon. Nakita niya na ang Panginoon ay siya ay mahirap. Nakapagtataka, Panginoon siya ng langit at lupa, dumating rito, mahirap. At kahit na mahirap siya, marami siyang natulungan. Ngayon, hindi ka makakatulong sa mahirap kung wala kang pera. Pero si Jesus, marami natulungan na may sakit. Maraming nahihirapan sa buhay na tinulungan si Jesus. Maraming walang pera na pambili ng pagkain, pero nakapag kumain dahil sa binigyan sila ni Jesus. Marami siyang natulungan. Maraming taong masama, walang makapagbibigay sa kanila ng kabutihan, ng kabaitan. Dumating si Jesus, ang dami naging mabait. Binigyan niya ng kabaitan ang mga tao. Binigyan niya ng habag ang mga tao. Binigyan niya ng pag-ibig ang mga tao. Binigyan niya ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Marami siyang natulungan. At ang pinakamahirap na tulungan, yung makasalanan, para makapunta sa langit. Ang dami ng makasalanan na natulungan si Jesus at ngayon nakarating na sa langit. At tayo, lahat umaasa tayo na tutulungan tayo ng walang humpay ng Poong Jesus Nazareno. Tutulungan tayo na maging mayaman sa pag-ibig, sa kababaan loob, sa karukhaan, kasasimplihan. Ito si Santa Clara ay nakita niya yung si Jesus na mahirap. Jesus, gagayahin po kita. Mahal kita kasi mahal mo ako. Sabi ni Santa Clara sa kanyang mga followers, pagka minahal mo si Jesus, ay mapapagaya ka sa Kanya. Kung siya ay mahirap, naku, gugustuhin mo maging mahirap, nakatulad niya. Kung siya ay mapasyensya at mahal mo siya, gagayahin mo ang kanyang pagkamatiisin, pagpapasyensya. Kung ikaw ay nagnanais na maging mapagpatawad at nakita mo si Jesus, gagayahin mo siya dahil sa mahal mo siya. Yan. Kaya si Santa Clara ay naging isang mahirap na madre, monghe, naging napaka stricta sa buhay. Counting pagkain lang. Counting pagkain. Hindi nagsasandalyas, hindi nagchichinelas, nakayapak lang. Hindi nagbumibili ng mamahalin na damit. Ginagaya niya si Jesus, nakita ba niyo na nagbihis si Jesus? Talagang gano'n lang, simple lang siya. Isa lang ang suot niya. Gano'n ni San Francisco, ginaya. Yung suot niya na hiningi niya doon sa pulubi. Nakipagpalit siya ng damit doon sa pulubi.
Yun ang damit niya hanggang sa siya mamatay. Ganyan. Pero hindi naman bumaho si San Francisco kasi ang daming lumalapit sa kanya. Hindi naman siya mabaho dahil sa hindi siya nagbibihis, hindi siya nagpapalit ng damit. Kundi gano'n lang. Dahil sa siya ay simple, siya ay nabuhay na maligaya katulad ni Kristo. Kaya mga kapatid, tayong lahat na may mga deboto ng Pong Jesus Nazareno, ano ba? Kung tatanungin natin ang sarili natin ngayon, ano ba ang hinahangaan ko kay Jesus Nazareno? Isa-isa lang yan. Pagkatapos ang susunod na tanong, nagagaya ko ba siya dahil sa mahal ko siya? Gagayahin ko ba siya dahil sa mahal ko siya? Kasi kulang yung paghanga na si Jesus ay mapagbigay. Lahat ng hinihingi, binibigay niya. Ay hindi po sapat yun. Kinakailangan kung hanga tayo sa kanyang mapagbigay, ay gagayahin natin ang kanyang pagbibigay. Hindi sapat yung hinangaan mo yung kaibigan mo. Kaya si Santa Clara gumaya kay Jesus at nakita ng mga followers ni Santa Clara, ito si Santa Clara. Kaya ginaya nila si Santa Clara. Maraming naging santa dahil kay Jesus, na maraming naging santa dahil kay Santa Clara. Amen.